Ayan. Ito po ang uri ng accommodation sa ospital na nagbibigay ng basic o pangkaraniwang gamit at pasilidad gaya ng regular na pagkain, higaan sa kwarto na may kasama, electric fan at palikuran na pangmaramihan. Hindi sakop ng NBB ang mga fringe or additional na services tulad ng mga pasilidad gamit na nagbibigay ng kaginhawaan or comfort at convenience, alinsunod sa kagustuhan ng pasyente o ng kanyang pamilya. Kabilang dito ang pribadong kwarto, aircon, telepono, telebisyon at pagkain na bukod sa regular na inihahanda para sa ibang pasyente. Yes. So, ayan po. Very clear po yan. Ang basic o ward accommodation. Ito po yung karaniwang gamit lang ng isang facility na available. So, room and board. So, yung pagstayan niya po at saka yung pagkain, yung higaan sa kwarto, at may kasamang electric fan at palikuran na pangmaramihan. Yung, kumbaga, hindi siya exclusive. Pag sinabi kasi natin private, isang pasyente, isang kwarto. So, ang ward po ay merong mga ka-share o sharing. Merong common bathroom po dyan. Yan po yung pinagkakaiba niya. So, sabi dito, hindi sakop ng no balance billing ang mga additional services sa fasilidad na nagbibigay ng kaginhawahan, comfort and convenience. Pero po, hindi naman natin sinasabing magpapakonfine kayo doon sa, huwag kayong magpapakonfine sa private. Depende po sa inyo yan. Depende yan sa member, depende sa kanyang pamilya, kung saan po nila pipiliin na magpa-confine, kung sa ward or sa private. Okay? So, kasama po ba sa no balance billing policy ang mga pribadong kwarto sa ospital ng gobyerno? Ang NBB ay para lamang sa mga service beds o PhilHealth wards ng mga ospital ng gobyerno. Sakop nito ang mga ospital na pinamamahalaan ng Department of Health, mga ospital ng pagmamay-ari ng probinsya, syudad o munisipyo, at iba pang mga ospital ng gobyerno tulad ng Philippine General Hospital, Western Visayas State University, Veterans Memorial Medical Center, DND Hospitals, PNP Hospitals at iba pa. Hindi kasama sa polisiya ng NBB kung ang pasyente ay na-admit sa mga pribadong kwarto at suites. Ang mga pasyenteng na-admit sa mga pribadong kwarto ay maaaring singilin ng ospital sa halaga ng serbisyo na lagpas sa itinakdang benepisyo ng PhilHealth. Halimbawa, kung ang aktwal na halaga ng serbisyo para sa isang kaso ay 30,000, ngunit ang benepisyo ng PhilHealth ay 24,000 lamang, maaaring singilin ng ospital ang kasapi ng PhilHealth ng 6,000 pesos dahil ang pasyente ay nasa pribadong kwarto. Yes. So, very possible po kasi na pagka tayo ay nagpa-confine sa isang be it government or private hospital, ang kwarto po ay mas mahal po yan pagka private. So, kung ano man po yung excess, whatever is in excess, doon sa charges, example, for the ward accommodation or the basic accommodation, will be shouldered or out of pocket po yan ni member. So, ang sinasabi po natin, kung ano man yung sobra doon sa bayarin, halimbawa na lamang sa kwarto, ay si member na po ang magbabayad pagka pinili niya pong magpa-confine doon sa private na kwarto. Okay? Seryoso mo,